So ayun po 'no, magandang, umaga, tanghali, gabi, hapon sa ating mga tagapakinig. Ngayon lang po ulit tayo na, makakapag-narrate kasi ilang araw pong masama ang ating pakiramdam at ngayon lang po tayo uli nakabawi. At ngayon pong araw na ito, panibagong kwento ang handog ko sa inyo. Ngunit bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment. At huwag niyo rin po sanang kalimutang pindutin ang notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong kwento. Hindi ko na po patatagalin at simulan na po natin ang kwentuhan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang kinakatakutang manunugis ng mga aswang na matagal nang nawala at muling nagbabalik upang iligtas ang baryo ng San Rafael. May paniniwala noon sa baryo ng San Rafael na kapag binanggit mo ang mga pangalan ng nilalang, nagigising ang alaala nito. Kaya't may mga pangalan na hindi na inuulit ng mga matatanda. May mga kwento na hindi na ikinikwento at may mga gabi na hindi na inaalaala. Isa sa mga pangalang iyon ay ang pangalan ni Ruben, ang manunugis, ang kinakatakutan ng mga aswang. 5 taon na siyang nawala, 5 taong tahimik ang gabi. Hanggang sa isang gabi, nagsimula na naman ang lahat. 8:00 pa lang pero ang baryo tahimik na parang 2:00. Walang kaluskos na maririnig. Walang tahol ng mga aso. Walang mga taong nag-iinuman. Walang nagkwekwentuhan sa tindahan. Isang gabi si Mang Cardo, ang tanod, naglalakad sa gilid ng palayan. Ramdam niya ang lamig ng hangin na parang umaagos mula sa lupa. Napalingon siya nang may narinig. Mabagal. Parang basa. Parang humahakbang pero malamya. Nakatutok ang flashlight niya sa dilim. Walang tao, walang hayop na makikita. At biglang isang nilalang ang dumaan sa likod niya. Nalaglag ang flashlight dahil sa gulat. Napasigaw siya, pero walang nakarinig. Hanggang sa kinabukasan, nakita na lang ng mga damit niya sa gilid ng irigasyon. Ngunit ang katawan ni Mang Cardo ay nawawala. At muling kumalat ang bulong-bulungan. May aswang na naman. Paano tayo? Wala na ang manunugis. Saad ng isang lalaki. At doon umusbong muli ang takot ng mga taga San Rafael. Isang gabing malamig, umuulan ng malakas nang dumating ang isang lumang jeep mula sa bayan. May isang pasahero ang bumaba. Isang lalaki. May mahabang manggas. Walang imik at may bitbit na sakong mabigat. Pagbaba niya, saktong kumidlat ang kaulapan. At nang mailawan ang mukha nito, namukaan ng mga tao ang kung sino ang lalaking bumaba. At ang mga tao sa harap ng kanilang mga kubo ay napasambit. Hindi maaari. Siya ba yan? Hindi yan multo? Pero ang pinakamatanda sa kanila, si Aling Minda ang unang nagbigkas. Si Ruben, muling nagpabalik. Saad ng matanda. Tahimik ang lalaki. Pinili niyang dumiretso sa lumang kapilya, ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng aswang na pinaslang niya noon. Sa loob ng kapilya, pinuksan ni Ruben ang sako. May mga lumang armas. Punyal na gawa sa pilak. Balisong na may dasal ng latim. Kahoy na may marka ng santigwar. Lumang rosaryong itim. Maingat niyang hinaplos ang punyal.
na para bang nakikipag-usap. "Tumalik na naman kayo," bulong ni Ruben. Sa sumunod na mga gabi, sunod-sunod ang nawawala. Isang bata sa tabing ilog, isang mangingisda sa dalampasigan, at isang buntis na natagpo ang walang buhay sa sarili nitong bakuran. At ang laman ng tiyan nito ay wala na. May bakas ng matutulis na kuko. May mga kagat sa katawan na parang malalaking aso. At sa bawat gabing may umiiyak, may nagbubunying nilalang sa gilid. Dito na napuno ang takot ang mga tao. At dito sumabog ang balita. Bumalik ang mga aswang. Mas malalaki at hindi na simpleng gutom ang dahilan. At may kumakalat na paniniwala na may bagong pinuno ang mga nilalang. Isang gabing tahimik at naghahanda ang mga tanod nang biglang dumating si Ruben sa kanilang baryo. Tahimik. Seryoso. Ruben, buhay ka? Tanong ng kapitan. Hindi siya sumugot agad. Inilapag niya ang sako sa mesa. Hindi ako bumalik para maging bayani. Anya ni Ruben. Bumalik ako dahil may hinahanap sila. At hindi kayo ang pakay nila. Nagtaka ang lahat. Anong ibig mong sabihin, Ruben? Anong pakay nila? Tanong ng kapitan. Nakayuko si Ruben at dahan-dahang nag-angat na tingin. Ako ang pakay nila. Ibinunyag ni Ruben ang totoo. Ang pagkawala niya noon ay hindi dahil sa pagtakas. Hindi rin dahil tinalo siya ng mga aswang. Noong huli niyang laban kay Inang Lumbal, ang pinakamatandang aswang sa kanilang lahi, nasugatan niya ang nilalang at nakuha ang mahalagang bagay. Isang kwintas na may itim na bato. At sa loob ng bato, may tumitibok na parang puso. Ito ang sumpa ng Lumbal. Ang pinakkukunan ng lakas ng buong angkan ng aswang. Kung sino ang may-ari nito, siya ang hari o reyna ng mga nilalang. Ito ang dahilan kaya nila pinapatay ang mga tao. Sabi ni Ruben. Kailangan nila ng laman ng dugo para lumakas ang bagong pinuno bago nito mabawi ang sumpa. Bagong pinuno? Tanong ng kapitan. Napatingin si Ruben sa dilim. Saka nagbulong. Oo. At mas malakas, mas bata, mas gutom, at mas galit siya, kapitan. Saad ni Ruben. Dahil sa pinagtapat ni Ruben, napilitan ang buong baryo na maghanda. Pinangunahan ni Ruben ang bawat sulok. Ang paglalagay ng asin sa mga pintuan, pagbubuhos ng langis at bawang sa bubong, pagkabit ng mga palaspa sa mga poste, paggawa ng mga sibat na may pilak sa dulo, at pagpapalakas ng apoy sa 4 na sulok ng baryo. Isa-isang tinuruan ni Ruben ang mga tanod at kabataan kung paano pumatay ng aswang. Kung hahampas ka, diretso sa batok. Kung sisibat naman kayo, tumbikin niyo ang puso. Ang bawat isa'y kinakabahan. Pero may isang batang lalaki ang lumapit kay Ruben. Si Junjun, ang anak ng nawawalang si Mang Cardo. At tinanong nito si Ruben. Kuya Ruben, babalik pa po ba ang tatay ko? Tanong ni Junjun.
Tahimik na hinawakan ni Ruben ang balikat ng bata. Hindi ko alam. Pero hindi na ako papayag na may mawala pang iba. Sagot ni Ruben. 10:00 ng gabi nang magsimula ang lahat. Namatay ang mga ilaw sa poste. Kasabay nito ang pagyanig ng lupa. At mula sa likod ng mga puno, unti-unting sumisilip ang pulang mga mata. 1, 2, 10, hanggang maging daan-daang mga nilalang. Ang mga tanod nagsisimula ng manginig. Ruben, Bulong ng kapitan. ilang aswang ba yan? Tumingin si Ruben sa dilim. Hindi ko sila bilang kapitan. Pero lahat sila nauutusan ng isang nilalang. Pagkasambit ni Ruben ng mga katagang iyon, biglang isang mahabang hiyaw ang dumagundong. Humangin ng malakas at nangamoy nakakasulasot. At biglang lumabas mula sa gitna ng kagubatan ang isang nilalang. Matangkad, maputla, mahaba ang buhok na kulay abo. Makinis ang balat na parang bagong panganak. Pulang-pula ang mga mata na parang nag-aapoy. Ito ang bagong pinuno, ang anak ni Inang Lumbal. Isang aswang na isinilang para maghiganti. Ruben, Bulong ng nilalang habang gumagapang sa lupa ang boses nito. ibalik mo ang sumpang ninakaw mo. Pagkasambit ng bagong pinuno ng mga katagang iyon ay nagsimulang sumalakay ang mga aswang. Nagsimula ang sagupaan. Mga sibat na may pilak itinitira. Mga sulo na ginagamit pampuksa ng mga aswang. Mga aswang na sumusugod mula sa bubong, sa lupa at sa gilid ng poste. Ang mga tao ay sumisigaw. Ang mga bata ay umiiyak. Ang mga ina nagtatago ng sanggol. At sa gitna ng lahat, si Ruben ang pinakakaiba. Mabilis, hindi pangkaraniwan ng mga galaw. Parang hindi napapagod. Isang suntok niya, lumipad ang mga aswang. Isang hiwa ng punyan, nabibiyak ang katawan. Isang tadyak, dinig ang mga nababaling mga buto. Ngunit habang tumatagal, dumadami at lumalakas ang mga kalaban. At lumapit na ang pinuno ng mga aswang. Hindi ka na makakatakas ngayon. Sabi nito. Tinignan ni Ruben ang kwenta sa liig niya. At dito na nagsimula ang huling pagsubok. Nag-aapoy ang buong baryo. Sumisigaw ang mga tao. Pabagsak na ang depensa. Kinuyog na si Ruben ng mga nilalang pero nagawa niya yung itanong. Bakit hindi pa kayo humihinto? Bakit kailangan niyo pa ito? Gumisi ang pinuno. Dahil ang sumpa ay buhay. At ang may hawak nito, maaaring maging Diyos ng aming lahi. At dito napagtanto ni Ruben, hinahanap nila ang kwintas hindi para patayin siya, kundi para mamuhay sila ng walang hanggan. Ruben, tumakbo ka na! Sigaw ng kapitan. Ngunit tumingin siya kay Junjun, nakayakap sa ina nito. Umiiyak. Tumingin din si Ruben sa baryo, sa mga taong punoprotektahan niya, sa mga gabing binabantayan niya. At alam niya na isa na lang ang magiging paraan para magwakas ang lahat. Kaya gumawa siya ng desisyon. Tinanggal niya ang kwintas
binuksan ng bato at dinurog ang laman nito. Lumingon ng lahat. Nagliyab ang paligid. Nagsisigawan ng mga aswang. Naglaho ang liwanag at naiwan ang pulang usok. At sinabi ni Ruben ang huling linya bago niya tapusin ang lahat. Kung hindi ko kayo mapapatay ng isa-isa, pagsasabay-sabayin ko kayong pabalik sa impyerno. Tuluyan nang dinurog ni Ruben ang bato ng huling sumpa. Nang mawala ang usok, nakita ng mga taong nakatayo si Ruben sa gitna ng baryo. Pagod na pagod at halos mawala ng lakas. Nang mapawi ang usok, nakita ng mga tao na patay na ang pinuno ng aswang. Naging abo na parang sinunog ang mga nilalang. Umihip ang hangin at nagsimulang umulan ng manipis. Malamig na ambon. Pero sa kabilang banda ng pagod ni Ruben, maglalakad na sana siya pabalik ng bundok. Ngunit natigilan si Ruben nang tinawag siya ng kapitan. Ruben, maraming salamat sa pagtulong mo sa aming baryo. Saad ng kapitan. Ngumiti lang si Ruben at sumagot. Tinapos ko lang ang aking sinimulan, kapitan. Ngayon, makakapamuhay na ulit kayo ng normal at mapayapa. At sa huling bulong na narinig ng buong baryo, Lagi niyong tatandaan na hanggat nabubuhay ako, patuloy kong poprotektahan ang baryo ng San Rafael. at patuloy nang naglakad si Ruben at nagbalik muli sa kabundukan. Sa mga sumunod na buwan, tahimik ang baryo. Wala nang nawawala. Wala nang nanggagabalang mga nilalang. Dahil alam nila na may bantay na hindi basta-basta ang baryo at handang ialay ang sariling buhay para sa mga tao. Wakas.